Hello and magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating topic sa anatomy and physiology, which is the urinary system. Okay, so ano-ano yung mga dapat nating matutunan sa discussion na to? So, the student should be able to characterize the roles of each parts of the urinary system and may illustrate yung macroscopic and microscopic structures ng ating kidney, matrace yung flow of blood sa ating kidney, and also ma-outline paano yun na filter ng blood yung sa ating kidney, and also ano ang role ng kidney sa maintaining ng acid balance. Okay, so urinary system, it is very familiar na and very common na natututunan natin sa school, especially sa college if we are medically aligned. Sa elementary and high school naman, it is part ng subject natin na science. Okay? So, ang urinary system natin in short is nagfi-filter ng blood and also ma-exit yung waste product which is urine. So, yung urinary system, it works as um, filter, or it's our body's filtration system. Okay? So, sa urinary system, meron tayong main organs or structures. We have the kidney, ureters, urinary bladder, and the urethra. So, unahin natin yung kidneys. So, si kidneys, kung makikita nyo dyan sa picture, para silang beans. Okay, so dalawa ang kidneys natin sa katawan. And question, magko-function pa rin ba ng maayos or makakapag-filter pa rin ba ang kidney kung nag-iisa na lang siya? Kasi for example, binenta mo yung kidney mo or dinonate mo, you think makakapag-filter pa ba ng maayos yung kidney? Actually, yes. Makakapag-function pa rin siya ng maayos kahit na nawala yung isang kidney. Kunyari, dinonate sa kaparehas mo ng blood type, ganun. Kasi ang kidney natin, hindi yan basta-basta dinodonate sa hindi mo ka parehas ng blood type. Kasi nga, 'di ba? Sabi dito sa ating urinary system, it filters blood. So si kidney, ang trabaho niya kasi i-filter yung blood bago lumabas sa katawan natin. So ang nag-iisang kidney, it can work twice twice as much doon sa dalawang kidneys. Pero ang taong nag-iisa lang ang kidney, kailangan na niyang mag-ingat kasi siyempre nag-iisa na lang yung kidney niya tapos masisira pa. So paano na lang siya paano niya i-filter yung blood? Okay? So ano naman ang difference kapag ano ang difference ng iisa lang ang kidney at sa dalawang kidney? Okay, so ang pagkakaroon kasi ng dalawang kidney, yun yung safety net wherein si left and right kidneys, hati sila ng trabaho. Parang 50% ng workload is napupunta to each other kidneys. Kunyari, 50% ng workload kay left, 50% din kay right, ganun siya. Pero kahit mawala yung isang kidney, kaya niyang mag-work twice as much doon sa dun sa dalawang kidney. Okay? For a moment. Okay, yan. So, yun nga, dalawa ang kidney natin and part siya ng ating urinary system and nakikita siya sa likod ng ating tiyan or abdomen. Wait lang. Okay, so ano ang function ng ating kidneys? So, una, gaya ng sinabi ko, it filters blood. Pinifilter niya yung blood natin or it filters waste products.
So, si kidney, siya ang nagtatanggal ng mga waste products sa dugo natin, kagaya ng urea, creatinine, and excess electrolytes. Actually, ako kasi na-experience kong CT scan. Okay, yung contrast CT scan. So, bago mag-CT scan ng isang pasyente, merong blood test na mangyayari wherein susukatin yung creatinine level. So, kapag kasi lumabas sa blood test na mataas ang creatinine level, it may indicate na yung kidney is may problema. So, um, kapag ka nag-undergo ang isang pasyente, for example, ako nga, dahil meron akong experience sa contrast CT scan, if ever na mataas ang creatinine ko nung time na yon, creatinine level ko, hindi ako pwedeng mag-undergo ng contrast CT scan. Kasi, yung contrast CT scan, merong itutusok si nurse na parang liquid doon sa swero. Isiswero kasi before ma-CT scan. So, yung liquid na yun yung contrast dye. So, sa contrast CT scan kasi, kapag na-CT scan ng isang pasyenteng merong contrast dye, makikita yung mga ugat-ugat. Lalabas yun sa CT scan, yung pinag-reviewhan nila. Unlike sa regular lang na CT scan na hindi ganun ka-bright or ka-bold yung mga veins and arteries. So, ganun siya. Okay. So, next we have regulation of blood pressure. So, nare-regulate ng kidney natin ang ating blood pressure. So, kasi ang kidney natin nagpo-produce ng hormones. So, specifically, ang hormone na yun is yung erythropoietin na na-discuss ko noong circulatory and blood system. So, ang ating kidney also produce erythropoietin, or it produces red blood cells. Okay, so sabi ko kanina, yung kidney natin nagpo-produce siya ng erythropoietin, wherein it stimulates the production ng ating red blood cells sa ating bone marrow. And also, kidneys maintains our electrolyte balance. So, tumutulong siya para ma-maintain yung electrolytes sa ating dugo, kagaya ng sodium, potassium, and calcium. And it also helps regulate blood volume. So, sa pag-regulate ng blood volume, yung amount or gaano kadami yung water sa ating blood, nare-regulate niya, which is important para ma-maintain yung ating blood pressure and overall fluid balance. So, nabasa ko overall fluid balance kasi ang taong sobra-sobra ang fluid sa katawan may lead to ang tawag dun yung nagmamanas in Tagalog. So, kapag sobra-sobra yung fluid, nagmamanas yung katawan natin. So, nagmumukha tayong Majin Buu, sorry. So, nagmumukha tayong mataba. Ganun yung nagiging itsura kapag nasosobrahan ang tubig. So, syempre, kapag madaming tubig sa blood natin, nag-i-increase ang ating blood pressure dahil nagko-constrict ang ating mga blood vessels. So, yung flow ng blood is hindi ganon ka-open. Okay, so we have kidney conditions. So, una, kidney cancer. Wait lang, ayusin ko lang yung screen ko. Ayan. So, sa kidney cancer, we are very aware na ang cancer is hereditary, namamana siya. So, sa family history ng kidney cancer or genetic conditions like von Hippel-Lindau syndrome. Okay. So, kung kunwari ang isang family member is merong breast cancer, possible na makakuha din siya ng kidney cancer. Kasi hindi porket may cancer cells ang mommy niya sa breast is namana niya and then breast cancer din ang sakit niya. Hindi ganon. So, ang cancer cells kasi they are very aggressive. Depende sa mapipili nilang lugar. Okay? So, nakukuha ang kidney cancer din sa smoking, sa paninigarilyo. So, for those na naninigarilyo, iwas-iwasan nyo na kasi pwede niyang
ma-increase yung risk na magkaroon ka ng cancer. And also obesity. Okay, so sa excess body weight natin, pwedeng makakuha ng cancer. And also chronic kidney disease. So chronic kidney disease is a long-term kidney issue or condition na pataas ng pataas. By stage kasi yan. And also exposure to chemicals, yan, kagaya ng asbestos and cadmium. So yun yung mga possible na dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng cancer. So sa chronic kidney disease naman, actually kami ni Sir Raymond kapag kumakain kami ng basta may ino-offer siyang food. Na, for example, yung bangus na pagkain, sinasabi niya, oh, Madam CKD. Kasi maalat. So, yung mga junk foods is pwedeng maging risk factor para magkaroon ng chronic kidney disease. Isa din dyan yung mga soft drinks, ganon. Basta anything unhealthy, pwedeng maging reason na magkaroon ng chronic kidney disease. Okay, so other factors includes diabetes, hypertension, glomerulonephritis. So pag sinabi nating nephritis, ano yan, sa kidney kasi merong nephrons na involved. And also prolonged use of certain medications. So sa prolonged use of certain medications, yung overuse of painkillers. Yan. Like NSAIDs. So ano yung mga NSAIDs na painkillers? For example nun is yung ibuprofen, naproxen, and aspirin. So sa ibuprofen, ang alam ko, Advil. Yung naproxen is yung, ano na to? Yung pang-arthritis, Flanax. Okay. Yun, yung pag nasobrahan yung paggamit ng mga to is pwedeng mag-lead into chronic kidney disease. I think ibuprofen din ang Tylenol. I am not sure. Wait lang, i-double check ko lang ha. Tylenol, ibuprofen. Ay hindi, ang Tylenol is acetaminophen pala. And ibuprofen is yung Advil, tama ako. Okay, so next we have kidney failure. So sa kidney failure, very self-explanatory. Ibig sabihin hindi na yan nagpa-function. So we have different factors. So una is pwedeng ang pasyente is merong diabetes and hypertension, which is the most common causes ng ating kidney failure. Another factor na pwedeng mag-contribute sa kidney failure is yung acute kidney injury. So, yun yung sudden damage sa ating kidneys. And yun nga, CKD, isa din yan. And obstructive causes. For example, na-block yung urine flow, ganyan. Ano ba yung mga nakaka-block ng urine flow? Yung mga bato sa kidney. Or enlarged prostate sa males. Next, we have kidney stones. So, sa kidney stones naman, actually, yung father ko, nagkaroon siya ng ganito. So, naoperahan siya. Kasi, na-dehydrate siya actually dahil noon, nung bata-bata pa ako, nakikita ko si papa ko, umiinom siya ng 1 litrong Coke. Sa kanya lang yun. Tuwing kakain, sige, Coke ng Coke. So, nagkaroon siya ng insufficient fluid intake. Preferably water. Ganyan. And also, nakaka-contribute din ang diet. Okay, so kapag masyadong tayong maraming kinakain na oxalate, okay, ano yung mga foods na merong oxalate? Yung mga foods na merong oxalate, we have yung soy products, chocolates, kamote or sweet potatoes, almonds, yan. Kapag sobrang dami yung nakain natin, hindi siya kayang i-filter ng ating kidney and it may lead to kidney stones. Pwede mag-form ng kidney stones yon. Also, high intake ng salt. So, bawas-bawasan ang pagkain ng maaalat. And sugar. Pwede ring sugar.
So, another factor is yung excess weight, obesity. Mm. And other certain medical conditions kagaya ng gout or UTI. So, kung sa family niyo is merong history ng kidney stones, possible din na magkaroon. Okay, so each of these conditions has unique risk factors and potential na complications. So, kailangan merong regular check-up. And syempre, yung management sa lifestyle natin, which is important sa ating kidney health. So, next we have the ureters. So, ureters, kung makikita nyo dyan sa picture is sila yung tubo. Yan. So, dalawa yan na maninipis or masisikip. Yan. And ang haba niya is 25 to 30 centimeters sa adults. So, in inches, 9 to 11 inches ang haba niya sa adults. So, parang almost isang ruler ang sukat niya. So, ang ureters, tumutulong sila na i-transport yung wiwi o yung pee natin galing sa kidneys papunta sa ating urinary bladder. So, meron tayong ureters for each kidney. Kung makikita nyo dyan sa picture. So, in total, dalawa ang ureters sa ating body. Wait lang. Yan. So, ang function ng ureters is to transport urine. So, yun nga, sabi ko kanina, i-move niya yung urine or pee galing sa ating kidneys, specifically sa renal pelvis, papunta sa bladder for storage. And meron din tayong peristalsis, wherein yung smooth muscle contraction sa ating ureter walls, nag-create siya ng peristaltic waves. So, yung peristalsis na yan, tumutulong siya na i-push yung urine papunta sa bladder every 10 to 15 seconds, regardless kung ano ang position mo. Nakahiga ka ba? Naliligo ka ba? Sumasayaw ka? Basta every 10 to 15 seconds, ang peristaltic waves, pinupush niya ang urine papunta sa ating bladder. Also, it is a one-way valve. So, at the point where the ureter enters the bladder, merong valve mechanism na nagpe-prevent sa urine na mag-backflow or tinatawag na reflux. So, napoprotektahan yung kidney sa infection and damage. Okay, so, susunod si urinary bladder. So, si urinary bladder is muscular and distensible organ. Ano yung distensible? Distensible means meron siyang ability to expand or stretch yun. So, si urinary bladder is stretchable siya and expandable and also hollow. And nakikita siya sa ating pelvic cavity. So, dyan sa bandang puson. Okay. Ay, hindi ko na-edit yung sorry. So, ang functions ng ating urinary bladder, we have urine storage. So, ang bladder natin, temporarily, ini-store niya yung urine bago siya lumabas or mapunta sa ureters. Okay, so, ang isang urinary bladder can hold 300 to 350 ml of urine. So, medyo madami-dami din. Okay, so, pero kapag, for example, nagpipigil tayo ng wiwi, pwede pa siyang mag-stretch, mag-expand pa yan kapag kinakailangan. So, we have the urine expulsion, another function of the bladder, or tinatawag nating micturition, wherein kapag nalalagyan ng bladder and nag-i-stretch siya, nagsisend siya ng signal sa ating spinal cord. Okay? Na nagsasabi na kailangan ng magwiwi. Ganon. So, next we have continence. So, sa continence, kapag feel yung ating bladder, ang ating sympathetic nerves is nire-relax niya ang ating detrusor muscle na nakikita sa urinary bladder.
and nagko-contract yung sphincters para ma-maintain yung continence. Ano nga ba kasi yung continence? Continence is your ability to hold yung pee. Okay? So, it is voluntary. You have the ability or kaya mong pigilan yung wiwi mo. Kapag hindi mo na kayang pigilan ng wiwi mo, yung kusa na lang siyang lumalabas kahit anong pigil mo, ang tawag doon, incontinence. Okay? So, our urinary bladder can also regulate the temperature. So, it is by excreting warm urine. Pag nagwiwi kasi tayo, tas lumabas na siya sa katawan natin, di ba minsan may parang tingling sensation, nakikiliti ka, nag-shake yung katawan mo. Kasi it's a sign na yung katawan natin is bumabalik na siya sa normal temperature. Dahil nailabas mo na yung mainit na urine. Okay, so ibig sabihin, yung katawan mo is medyo umiiksig siya sa normal body temperature. So, kailangan mong magwiwi. So, diba sinasabi ng mga doctors na kapag may lagnat or may trangkaso, increase mo yung fluid intake mo para wiwi ka ng wiwi. Kasi it helps to regulate our temperature. So, next we have, asan na, wait lang. Ayun, nawala ako. Next, we have bladder conditions. Yan. Kala ko kulang ako ng isang slide. So, ano yung mga medical conditions na pwede nating ma-encounter kapag damage ang ating bladder? So, unang-una, the very famous and common urinary tract infection or UTI. So, si UTI, it is a bacterial infection na nakakaapekto sa ating bladder. So, yung mga taong may UTI like me, mahirap siya actually kasi masakit. Tapos, masakit magwiwi, parang mahapdi, yan, basta masakit sa puson. And wiwi ng wiwi na hindi na mapigilan, ganun. And kapag mas lumala siya, may dugo na kasama. Minsan, hindi na wiwi ang lumalabas, dugo na. Yun, and nilalagnat pag malala ang UTI. So next, we have the overactive bladder wherein yung mga involuntary contractions ng bladder muscle is hindi siya maayos. So it may lead to frequent urination and urgency. Urgency yung gusto mong magwiwi. Dapat kapag kawiwing-wiwi ka na, nandyan lang sa tabi mo yung arenola, parang ganun. So next is yung interstitial cystitis. So chronic ito, chronic bladder condition. So pag sinabi nating chronic, pangmatagalan na condition na nagkukos ng pain, pressure, and frequent urination. And last, we have the bladder cancer. So si bladder cancer, it affects our bladder na mostly nagkukos sa blood natin ng urine. Yan. Masakit din umihi and ihi ng ihi. And yung sinasabi ko pala kaninang urinary incontinence. So, involuntary leakage ng urine. So, ito, di naman siya ganun ka-serious pero kapag napabayaan, pwedeng mag-lead into chronic conditions. Okay. So, ang factors na nagkukos sa urinary incontinence is yung age. Kapag matatanda na, hindi na nila kayang magpigil ng wiwi. And also, pregnant women. So, nung buntis ako, kailangan wiwi na ako agad kasi nag expand yung tiyan ng mga babae and push ng push yung sa laki ng tiyan ng babae, pinupush din yung bladder. So, dapat wiwi ng wiwi. And also, weak pelvic floor muscles. Next, we have urethra. So, si urethra, muscular tube yan. Nakikita niyo dyan sa picture. So, from bladder, papunta siya sa ating urethra. So, di ba ini-store ni urethra ni bladder yung wiwi. So, pag nagwiwiwi na tayo, dadaan siya kay urethra. Okay.
So, ang urethra, it is also passageway for semen ng mga males. Okay. Hindi ko na siya masyadong i-elaborate. Basta sa lalaki, dalawa ang function niyan, urination and ejaculation. So, ang sukat ng urethra ng mga lalaki is 18 to 22 centimeters or 7 to 9 inches, while sa babae naman, 3 to 4 centimeters and 1.5 inches siya. So, sa babae, exclusively, urinary lang ang function ng urethra. Pero sa lalaki, urination and ejaculation. So, ang mga babae are more prone sa UTI or urinary tract infection kasi mas shorter ang urethra nila. Wherein mas malapit kasi ang butas nung puwet at saka ng yung hole ng babae. So, pag pumasok doon yung germs is madaling ma-reach yung bladder, madaling mag-crawl up yung bacteria, which is maikli nga lang siya. Kaya mas prone sa UTI ang mga babae. So, ang functions ng urethra is to, sinabi ko na, urination and ejaculation. So, sa urination, ini-store ng bladder yung urine na produced by kidneys hanggang sa ma-reach na yung certain volume. And then, yung bladder muscle, kinokontract niya, nagko-contract yung muscle na yun para malabas yung urine during urination. And meron tayong sphincters. So, itong sphincter, siya ang nagko-control ng urine. So, kung mapapansin ninyo, pag umiihi tayo, meron tayong ability na pigilan yung biwi. Lumalabas na siya and then kaya natin siyang i-stop kasi yun yung sphincters natin. And we have the micturition reflex wherein kapag napuno na yung bladder natin and hindi pa tayo makapagbiwi dahil wala tayong iihian, mag-expand or mag-stretch yung ating bladder, signaling the brain na wait lang, pigilan mo muna. Hindi pa niya kayang umihi, parang ganun. Okay, so magkakaroon ng coordination between the muscles and the bladder. So sa ejaculation naman, hindi naman directly involved ang bladder, pero meron siyang supportive role. So sa prostate gland, during ejaculation, yung seminal fluid na naproproduce ng prostate gland, nagmimix siya with sperm na galing sa testes. So pag lumabas siya, yun, dadaan siya sa urethra. Okay. So passageway yon for both urine and semen. Okay, so dito na tayo sa ating macroscopic structure. So the big picture. So imagine yung kidney as a bean. Yan, sa picture. And ang kidney kasi natin kasing laki ng ating kamao or fist. So, meron siyang mga main parts kasi yung kidney. So, we have the renal cortex or yung outer layer. So, yun yung skin ng ating bean or ng ating kidney. So, doon nafi-filter yung blood. So, reddish-brown color siya. Okay? So, next we have the renal medulla. So, yun yung pinakaloob na region. So, yun yung karne or meat ng ating kidney. So, meron siyang structures doon na tinatawag na renal pyramids. Mas darker and reddish-brown color siya. So, sa renal pelvis naman, funnel shape siya, para siyang embudo. So, kinokollect niya yung urine galing sa renal pyramids and isasend niya yun sa ating ureter. So, si ureter, yung tube na papunta sa bladder. So, si ureter naman, yung tube na yon, siya ang magdadala ng urine galing sa kidney papunta sa ating bladder. And yung renal artery, siya ang magdadala ng oxygenated blood papunta sa ating kidney. So, papasok with oxygen na yon. And yung renal vein, siya ang magdadala palabas nung deoxygenated blood sa kidney, palabas sa kidney. Okay, ayan, di ko siya na-transfer, sorry. So, sa microscopic structure naman, sa loob kasi ng kidney, maraming tiny filtering units, million sila, na tinatawag nating nephrons. Okay, so, each nephron
is meron siyang mini factory na responsible sa filtering waste from the blood and paggawa ng urine. Okay. So, ito yung simplified breakdown ng nephron. So, sa nephron, merong glomerulus. So, si glomerulus is wall of capillaries yan or tiny blood vessels na merong cup-like structure na tinatawag na Bowman's capsule. So, dito, nafi-filter yung blood na may kasamang waste products na dadaan doon sa tubule. Okay? So, si PCT naman or proximal convoluted tubule is coiled siya, so paikot. So, yung most of the water and useful substances is nare-reabsorb pabalik sa bloodstream. Okay. Next, we have the loop of Henle. So, U-shape naman ito. So, it descends pababa sa medulla and then babalik siya sa cortex. So, ang role nito is to concentrate urine. Next, we have the distal convoluted tubule or DCT. So, coiled din siya. So, dito nangyayari yung um, mas intense or mas fine na composition ng ating urine. So, si collecting duct naman, so tube siya. So, collecting nga, kinokollect niya yung urine galing sa multiple nephrons and dinadala niya ito papunta kay renal pelvis. So, connect natin siya. So, isipin nyo na yung nephrons is tiny filters. So, parang yung pagsalaan ng pansit canton. O, yun. So, kada nephrons, they work independently para ma-purify yung blood. Kasi nga, pinifilter nga nila, di ba? So, yung collecting ducts, sila ang kukuha ng filtered urine galing doon sa maraming nephrons and i-deliver nila yon sa ureter para malabas sa ating body as urine. Okay? So, itong complex system na to, sinisigurado niya na yung kidneys natin is effectively maalis na yung mga waste, ma-regulate na yung blood pressure, and ma-maintain yung fluid and electrolyte balance sa ating body. Okay, so let's trace yung path ng blood, okay, as it flows doon sa ating kidney. Okay, so ito involved ang filtration and purification. So una, pupunta yan sa blood. Papasok yung blood sa ating kidney through renal artery. Wherein si renal artery, sabi ko kanina, dala niya ang oxygenated blood and waste products. So, may dumi pa yon. And then, papasok siya sa glomerulus, wherein si glomerulus or si renal artery, meron siyang smaller veins, is i-filter na niya yung blood. And then, kapag ka-filter ni glomerulus is yung mga waste products mailalabas siya sa capillaries and doon sa Bowman's capsule. So, itong process na to ay sinatawag na glomerular filtration. Okay? Next, we have step number 4, si proximal convoluted tubule or si PCT. So, yung mga filter fluid na tinatawag natin filtrate, magpo-flow yan sa ating PCT. So, dito, yung mga tubig, glucose, amino acids, and other essential nutrients is nare-reabsorb siya pabalik sa ating bloodstream. So, next we have si loop of Henle. So, yung filtrate, magta-travel down doon sa ating loop of Henle and then marire-absorb yung water. Wherein doon, mas lalong makoconcentrate yung remaining na filtrate. So, kapag tumaas na yung filtrate, marire-absorb yung mga salt and then mas lalong makoconcentrate yung ating urine. So, sa DCT naman, pag pumasok na yung filtrate doon, mas magkakaroon ng fine-tuning ng ating urine composition.
kasama doon yung regulation ng potassium and sodium levels. And then, pupunta siya sa ating collecting duct. Okay? So, yung multiple nephrons, i-collect niya yan doon sa ating collecting duct, wherein nandoon yung additional water reabsorption. Okay? Pero depende pa rin yan sa body's hydration level natin. Okay? So, after kay collecting duct, pupunta na yan siya kay renal pelvis. So, yung na-collect na urine is magpo-flow siya sa renal pelvis. And then, papunta siya kay ureter, wherein doon nalalabas yung ating urine. Okay. So, sa pag-exit ng ating urine, yung deoxygenated blood naman is babalik siya din sa ating katawan. Okay. So, ano naman ang role ng kidney sa ating acid-base balance? So, una, yung kidney kasi natin, isa yan sa role niya, yung i-maintain ang acid-base balance. So, dapat ma-make sure ng kidney na yung pH level natin sa ating blood is nasa healthy range or nasa normal level. So, sipin nyo ganito siya. Yung body natin, kailangan slightly alkaline siya. Parang swimming pool para makapang-function siya ng maayos. So, paano na-contribute ang ating kidney sa delicate balance na to? So, una, meron tayong filtering and excreting acids. So, yung kidney, pinifilter niya yung waste products galing sa ating blood. Kasama doon yung mga acids na pinoproduce ng ating metabolism. So, kaya ng kidneys natin na i-excrete or ilabas itong mga acids na to doon sa ating wiwi or sa ating urine. So, sa regulating bicarbonate levels naman, so, di bicarbonate kasi importante siya sa pagbabuffer ng blood natin para ma-neutralize yung acids. So, si kidney, carefully na nire-regulate niya yung levels ng ating bicarbonate sa ating blood para ma-make sure na merong enough na supply para ma-maintain ang healthy pH. Okay, so sa reabsorbing naman ng ating bicarbonate, nire-reabsorb ni kidney yung bicarbonate para yung filtrate is mabalik siya sa ating bloodstream. Okay, sorry dun sa ingay ng aso. Wait lang. Okay, so sorry for that. So, ini-increase yung amount ng bicarbonate para ma-neutralize yung ating mga acids. So, ang kidneys din natin is nagpo-produce siya ng ammonia. So, itong substance na to, itong ammonia, magmi-mix kasi yan para ma-neutralize yung acids natin sa urine. So, ito, nakaka-contribute siya sa acid-base balance. So, yung ammonia, ang amoy nito is mapanghi. Yun. So, bakit importante ang acid-base balance? Kasi, essential siya sa enzyme function. Ang enzymes kasi, protein siya na siya ang nagdadrive ng all chemical reactions ng ating katawan. So, kung meron tayong normal balance ng ating pH, mas maganda ang chemical reaction ng ating katawan. So, ang katawan natin, kailangan niya ng stable pH para mag-function ng maayos. Kasama doon yung pag-maintain ng cells. So, kailangan siya sa ating cell function. So, sa nervous system naman, highly sensitive kasi ang ating nervous system pag nagkaroon ng pagbabago sa pH. So, pH, it measures the acidity and alkalinity ng ating blood, ng ating acid. So, any imbalances can lead to neurological problems. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa ating topic for today, which is yung urinary system. If you have any questions, please don't hesitate to contact me through Messenger or sa ating GC. So, thank you very much for listening and I'll see you guys soon.
mag-review kayo dahil magki-quiz tayo. Bye!